mames, güey. Hello YouTube! Kamusta kayo? Yoski TV at welcome back sa ating channel. Another day, another reaction video na naman tayo. Etong papanuorin natin ngayong gabi ay galing kay Goosebumps Top 5. Ready na ba kayo? Simulan na natin. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Yo! Top 5 Ghosts Caught on Tape. The Murder Ranch. Ang paranormal investigation na ito ay sinagawa ng paranormal group na Extinct File, isang luma at abandonadong ranch na pagmamay-ari ng Las Poquianches ang binisita ng grupo. Ang Las Poquianches ay isang grupo ng serial killers at human traffickers. Sila Maria Delfina, Maria del Carmen, Maria Luisa at Maria de Jesus Valenzuela ang binansagan na isa sa pinakakinatatakutan sa history ng Mexico. Sila ay 4 na babaeng magkakapatid na involved sa pagpatay ng halos 80 young girls. Lumaki ang magkakapatid sa kamay ng bayolente nilang ama. Grabe, no? Umamalasing ka nga naman talaga sa tatay. Pilit silang manood ng mga execution ng mga kriminal kaya naman maaga pa lang na-expose na sila sa kamatayan. Nang namana nila ang kanilang family wealth, nagtayo sila ng mga bahay aliwan at dumutdot sila sa kanilang lugar. Sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga nakidnap nilang babae na nasa edad 11 to 15. Unfortunately, ang kanilang kasamaan ay hindi nagtatapos diyan sapagkat ang mga nahuhuling tumatakas ay tinotorture bago bawian ng buhay. Tumatak na ang pangalan nila sa kasaysayan at sa gabing ito, inimbestigahan ng Extinct File ang isa sa mga property ng mga Killer Sisters, isang lumang ranch kung saan ikinulong ang mga babaeng lumagpas na sa edad na 25. Hindi sila binibigyan ng pagkain o tubig ng ilang araw at higit sa lahat, binubugbog pa umano sila bago ilibing ng buhay. Sa simula pa lang ng investigation, nararamdaman na ng mga paranormal group na may kakaiba sa lugar. Habang gumagawa ng conclusion na dito umano natutulog ang mga babaeng ikinulong, bigla na lang may nahagip ang kanilang camera. Isang dark figure ang makikitang nag-appear sa may di kalayuan at naglaho matapos ang ilang saglit. Ito ay nababalot ng itim. Isa kaya ito sa mga namatay sa lugar? Sinubukan itong hanapin ng grupo subalit wala silang nakita na kahit sino o ano. Nagpatuloy ang kanilang investigation at di nagtagal nakarinig sila ng isang iyak. Isang iyak na hindi ma-pinpoint ang na-record ng grupo. Ito ay galing umano sa isang espiritu na nasaktan ayon sa mga investigators. Ayon din sa kanila, tila hindi raw alam ng espiritu na sumakabilang buhay na siya. Nilibot nila ang area upang maghanap ng source nito at di nagtagal. Se escuchan los lamentos. Puta, nakakatakot yung lugar, no? Tumatayo balahibok po. Rinig nyo? May umiiyak? Saan nagagaling yun? Hoy! No mames, güey! No mames, camaradas! Isang babaeng nakaupo Putang ina, nakakatakot ka. at nakayuko ang nailawan ng paranormal group. Ang female entity ay may magulo at mahabang buhok. Mag-isa lamang itong umiiyak sa sulok at kapansin-pansin din na medyo haggard ang appearance nito.
Talaga namang nagulat at natakot ang cameraman. At nang muli niya itong balikan, it mysteriously disappeared. Ang female figure kayang ito ang kanina pa nilang naririnig na umiiyak? Kung oo, Parang nakatalikod, no? Tapos nakayuko. then ano kaya ang sinapit ng babaeng ito? Dahil walang tigil ang daloy ng luha nito. Also, talaga bang espiritu ito ng isa sa mga ikinulong, ginutom at inilibing ng buhay? O isa lang itong elaborate deception? Panoorin ang buong pangyayari sa channel ng Extinct File at kayo na ang humusga. Dark Passenger. Grabe to. Umpisa pa lang. Nakakatakot na. Isang eerie footage ang ipinost sa paranormal YouTube channel na Dark Mysteries noong January 26, 2017. Ang footage ay nakuha ng isang supervisor sa isang sikat na Mexican airline. Nakarinig umano siya ng ingay mula sa loob ng airplane. Tinignan niya ito gamit ang isang flashlight at camera at ito ang kanyang nakuha. Verga. Meron. Hoy! Makikita na madilim ang loob ng eroplano habang mag-isa lamang Ano yun? ang supervisor nang iniimbestigahan niya ang mysterious sound na kanyang narinig. Dahan-dahan siyang nag-proceed at sa dulo ng daan, makikitang ilang beses na Grabe creepy, no? Sandilim pa. nagpakita ang Kasi pupunta mag-isa dyan. isang dark being. Ito ay tila hindi napansin ng supervisor kaya tuloy lang siya sa pag-abante. Nang matutukan niya ito ng ilaw, doon na makikita ang malinaw na pag-appear ng isang shadow figure. Kitang-kita ang isang itim na ulo ang makikitang sumilip at gumulat sa cameraman. Ayon sa iba, ito umano ang isa sa pinaka-nakakapaniwalang footage ng isang shadow figure. Hanggang ngayon, nobody knows who or what this is. Malabo daw na isa itong prank sapagkat nakasalalay ang pangalan ng airline kung saan magiging negative ang reaction ng mga pasahero nito. Ngunit sa kabila ng lahat, nakakakilabot man o hindi, marami ang hindi naniniwala sa kuwang ito ng supervisor. After all, ilang beses din nagpakita ang shadow figure. Nakapagtataka na hindi niya ito nakita sa una pa lang. Well, that's what I think. Now, gusto ko malaman kung ano ang tingin ninyo. Is this a ghost caught on tape? O isa lang itong kalokohan caught on tape? White Lady. Sa video na ito, binisita ni Adventure Miko at ng kanyang team ang isang abandonadong village sa Bulacan, Barangay Maguinao, San Rafael. Sa video, ipinakita ni na Master Miko kung paano maging isang ganap na ghost hunter. Kasama na dito ang mga proseso at mga dapat at hindi dapat gawin sa isang paranormal exploration. Ang haunted village na kanilang in-explore ay proyekto umano ng gobyerno. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito natirhan mula year 1994. Although hindi ito natirhan ng mga tao, iba naman ang masasabi kung mga elemento at paranormal beings na ang involved. Ang lugar umano ay pinamamahayan ng hindi lang multo kundi kapre at mga duwende din. Although mainit umano ang panahon, nanlalamig ang kanilang pakiramdam. Maya-maya pa habang Buti ang dami nila, no? Nakakatakot pumunta mag-isa dyan. check sila sa isang area. Nakita niyo ba yun?
Isa umanong white Hindi. lady ang nagpakita habang nililibot ng ghost hunting team ang area likod ni Hunter Miko na tila isang estatwa. Ito ay may mahabang itim na buhok at nakasuot ito ng puting gown. Ito ay halatang hindi napansin ng mga explorers dahil patuloy lang ang kanilang exploration. Maraming vlogger na ang bumisita sa lugar at karamihan sa kanila nakakita rin umano ng Lady in White. Marami rin sa mga local residents ang naka-experience ng kababalaghan sa lugar tuwing sasapit ang dilim. Kaya naman ang tanong, ito na kaya ang sinasabing white lady na nagpaparamdam sa haunted village? Nakakatakot. O baka naman sumakto lang ang lighting kaya nagmukha itong white lady? Hindi dyan nagtatapos ang lagim ng village dahil sa investigation na ito na isinagawa ni urban explorer at paranormal enthusiast Maggie the Creepy. Mapapanood ang isang bone-chilling encounter. Mag-isa at matapang niyang nilibot ang naturang haunted village upang maghanap ng pruweba kung totoo nga ba ang mga rumor na bumabalot dito. At ang record ni Maggie ay talaga namang creepy. Uy! Oh my God. Oh my God. Guys. Ito may bumato ng sapatos. Guys. Guys. Oh my God. Guys, binato yung sapatos ito. Pambata, guys. Nang papasukin na sana niya ang isa sa bahay, bigla na lang umano may nang bato sa kanya ng lumang sapatos. Ang sapatos ay mukhang pambata, so isa kayang bata ang nambato? Nagpatuloy sa exploration si Maggie at matapos ang ilang minuto. Tanda lang tayo, guys. Kasi may mga bugbog. May mga bubog at saka baka may ahas dito. Hello? Hello? Oh my God! Ang kapares Pabiyak? ng sapatos na binato kanina ang misteryosong nakadisplay sa pintuan. Makikita na ito ay nakasentro at halatang may someone or something na naglagay nito dito. Mag-isa lamang si Maggie sa lugar, so sino kaya ang may kagagawan? Oh my God. May nakatayo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oh my God! Uy, my God, putang my God, ina ka. oh my God. Habang naglalakad may isang humanoid silhouette May na na-capture ang balahibo ghost kong hunter. Ang figure ay may mahabang buhok at nakasuot ito ng puting Kala ko gown. poste lang. Isang white lady ang na-capture ni Maggie on tape. Panandalian lamang itong nakita at matapos masilayan ng ilaw, naglakad ito papasok at di na muling nakita pa. Sinubukan itong hanapin ni Maggie subalit hindi na niya ito natagpuan. Not a single trace could be found. Ang white lady kayang ito ang nambato kay Maggie? Creepy. Ano sa tingin nyo? Is this a ghost caught on tape? Kung may ka-goosebumps tayong nanonood malapit sa haunted village na ito, share your paranormal experience down below. Let others know the truth. Barangay Maguinao, San Rafael. Baby Stalker. Ang creepy case na ito ay galing sa TikTok account na Ren May. Ang account ay mostly about sa isang happy family and mostly about kay baby girl, Ren May. Almost lahat ng content ay about sa kanya, mula sa paggapang hanggang sa pagtulog. Ngunit one video changed everything. Isang post ang umagaw ng pansin at nagpasindak ng mga followers ng account. Meron.
May kamay. Prior to this capture, binangungot umano si Baby Ren May at umiyak in the middle of the night. And after ilang gabi, nakita na nga ata nila ang dahilan. Sa simula ng video, makikita ang isang shadow na yumuko at naglaho sa isang sulok. Hindi nagtagal mapapansin na tila ba humihinga ang hinihigaan ng baby. Ito ay umaangat at bumababa in a very unnatural way. After some moments, makikita na ang mga daliri sa gilid ng crib na tila ba gusto maabot si Baby Ren. Ang mga daliri ay halatang humanoid at kapansin-pansin din na solid ang structure nito. Masasabing hindi pangkaraniwan ng paranormal being ang may-ari ng mga daliri. Yun eh kung paranormal nga talaga ito. Makikita din na tulog ang dalawang parents ng baby, so sino o ano ang malicious entity. Nang makarinig ng ingay ang ama ni baby, chinek nito kung ano ang sanhi. Mapapansin na dahan-dahang umatras ang mga Doon pa rin yung kamay, pabalik sa kadiliman. Matapos ang insidenteng ito, nagpasya ang mga magulang ng sanggol na itabi si Ren May sa kanila tuwing matutulog sa gabi. Tila hindi na-inform ang may-ari ng Creepy Fingers dahil makikitang muli itong nagparamdam kahit wala na ang sanggol sa kuna. Makikita na tila isang paranormal being na mismo ang higaan ni Baby Ren. Ito ay kapansin-pansin na humihinga at dahil umano ito sa evil spirit na naka-attach dito, gumalaw rin ito papunta sa higaan ng parents ni Ren May. Ito kaya importante rin talagang may CCTV, no? Lalo pag may bata ka. At least, di ba? Ano, kahit anong mangyari, nakikita mo yung recording ng CCTV. Para bang aware ito na dito na natutulog ang sanggol. After seeing the creepy footage, nag-decide ang parents ng baby na maglagay ng camera sa baba ng crib upang makita kung ano talaga ang nangyayari. Kitang-kita sa clip ang paglitaw ng dalawang set ng kamay. At ayon sa isang viewer, kundi dalawang left hand lamang. Makikita rin na napakaliit ng space upang sumuot ang isang grown man sa ilalim nito. Ang pinaka-creepy pa ay ang pag-manifest ng isang face. Ito ay lumitaw matapos magtago ng mga kamay. Ito na kaya ang entity na gumagambala sa Uy, may mata. ni Baby Ren May. Is this an evil ghost caught on tape? O isa kaya itong demon na naka-attach sa crib? You be the judge. Another case ng ghost messing with babies ang makikita sa footage na ito na ina-upload ni Marriage DeWitt sa kanyang TikTok account. Si Marriage at ang kanyang 2 years old na anak na si Matthew ay taga Netherlands. Ayon kay Marriage, isang araw bigla na lang umano siya nakarinig ng sigaw mula sa kwarto ng kanyang anak. Nang tinignan niya ito, wala naman siyang nakitang kakaiba. Agad niyang chinek ang nanny cam at doon siya kinilabutan dahil sa kanyang nakita. Uy. Uy! Nananakit to. Makikita sa clip na tila may kinakausap si Matthew bago ito tumumba. Maya-maya pa bigla na lang tumilapon ang isang upuan at matapos noon nag-flicker ang ilaw. Isang common poltergeist activity. Hindi nagtagal, tumumba na si Matthew. Isang invisible force ang kapansin-pansin na tumulak sa bata. Tila ba na almighty push ito ng isang ghost. Makikita rin na halatang nasaktan ito sa ulo. Marami ang nag-speculate na nakorsonadahan umano ng isang malicious entity ang baby.
Ngunit ang pinaniniwalaan naman ni Marriage, ang mga unborn children niya umano ang nakaengkwentro ni Matthew. You see, pinagbubuntis ni Marriage si Matthew. Hindi lang isa kundi 3 baby ang laman ng kanyang tiyan. Unfortunately, hindi na-develop ang 2 baby, leaving Matthew all alone. Ang mga unborn siblings kaya ng bata ang tumulak at nagpaparamdam sa kanya? O baka naman may isang evil spirit na naka-attach sa kanya? Para sa mga magulang dyan, laging maging alisto dahil hindi nyo alam, may nakikita na palang kakaiba ang inyong mga anak. Look behind you. Ang may-ari ng ghost hunting channel na El Cubo Official ay nag-travel papunta sa isang haunted and abandoned house. Kasama niya ang ilang kaibigan pati na ang isang medium upang bigyang linaw ang mga rumor na nakapalibot sa lumang bahay. Ayon sa homeowner ng haunted house, espiritu umano ng isang batang babae ang madalas magparamdam dito. Ang buong video ay ni-stream ng live sa YouTube kaya naman marami ang kinilabutan nang may napansin silang kakaiba. Sa kalagitnaan ng kanilang investigasyon, nakaramdam ng isang presensya sa isang kwarto ang isa sa mga paranormal hunters. Niña. No, mames, aquí no son cuatro. Sí, sí. ¿Dónde? Sí, aquí por el pasillo atrás de Paco, aquí, para el cuarto este. ¿Acá? Sí. ¿Quieres usar esta? No, con esta. Es más, guárdate esta, Paquito. ¿Me puedes dar tu lamparita? Sí, sí, sí. Guárdate esa. Voy. ¡Ay, no mames! Niña, a ver, salte aquí. Santi. Meron. After ng enkwentro na ito, nagpatuloy ang grupo sa pag-explore at sa pakikipag-communicate. At one point, napaupo na lang ang grupo dahil hindi pa rin umano sila maka-get over sa narinig nilang boses kanina. Napakalinaw umano nito at hindi sila makapaniwala. Ngunit habang kinakausap ni Kubo ang camera, may na-capture siyang something disturbing. Aquí está Pipa para que lo puedan ver. No hagan ningún movimiento, nadie. Digo, no es que no... Yo estoy escuchando todo, ¿ah? O sea, créanme. O sea, yo estoy escuchando todo lo que ustedes están escuchando, lo estoy escuchando igual. O sea, no estoy tonto. Pero se me hace difícil aceptar que hay una niña aquí. O sea, no es como... si quieren que sea honesto, yo escucho una persona viva. O sea, si quieren que sea honesto. Tlacuache, gracias por tu apoyo. Nos quedamos en silencio. Uy! Nakita niyo ba yun? Nakasilip. Isang mukha ang makikitang nakatingin kay Kubo habang kinakausap nito ang camera. Ang mukha ay hindi makikita ng buo, subalit masasabing isa itong mukha ng batang babae. Ito ay Babae, oh. Buhok. Mukha, mata. nakasilip sa isang glass opening ng isang pinto at halatang walang nakapansin dito. May maitim itong buhok at maputlang muka at mukhang may dark circles din ito sa paligid ng nakalubog nitong mga mata. Hindi lang disembodied voice ang nakuha ng grupo sa camera, kundi isang ghostly face din. Ano sa tingin mo? Is this true or fake? Ito nga kaya ang espiritu na nagpaparamdam sa lumang bahay o baka naman isa lang itong child actor? Panoorin ang buong video sa channel ni El Cubo Official at kayo na ang husga. Creepy, no? Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na good. Nakakatakot, no? My God. So yun po, dito na natin tatapusin tong video natin at sana'y natakot kayo. At kung hindi ka pa subscribe sa channel ko guys, please like, share, and subscribe Yoski TV para updated din kayo next video. Thank you so much.